Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Nasa ika-4 na araw na ang ceasefire o tigil putukan sa pagitan ng Israel at ng Hamas. Ang tigil putukan na ito ay may layunin na mapalaya ang mga nasa 50 katao na bihag ng Hamas na kanilang itinatago mula pa noong magsimula ang kaguluhan sa pagitan ng dalawang panig, isang buwan na ang nakakalipas. Nakipagkasundo ang Israel sa Hamas kapalit ng pagpapalaya naman ng gobyerno ng Israel sa nasa 150 mga prisoners o bilanggo na may iba't ibang mga kaso. Marami na sa mga bihag ang napakawalan kabilang na ang ilan nating mga kababayan. Karamihan sa kanila ay kasama na ang kanilang mga pamilya sa ngayon. Bilang kapalit ng gagawing pagpapalaya ng Hamas sa kanilang bihag, papayag ang Israel na magkaroon ng ceasefire o tigil putukan sa loob ng 4 na araw. Ang tigil putukan na ito ay kauna-unahang mangyayari mula ng sumiklab ang kaguluhan sa pagitan ng dalawang panig, isang buwan na mahigit ang nakakaraan. Nangako ang gobyerno ng Israel na ihahatid nila sa kanilang mga bahay ang mga bihag na pakakawalan ng Hamas. Ang Israel Defense Forces ay pagpapatuloy pa din ang pakikidigma sa Hamas matapos ang 4 na araw na ceasefire kung hindi pa din titigil ang Hamas sa kanilang panggugulo at hindi nila pakakawalan ang nalalabi pang mga bihag. Kung magpapakawala ang Hamas ng kanilang mga bihag, isa pa sa magiging kapalit na gagawin ng Israel ay palalayain nila ang mga babaeng Palestino at mga kabataan na nasa kanilang mga kulungan at pauuwi na ang mga ito sa kanilang mga bahay na karamihan ay sa West Bank at sa silangan ng Jerusalem. Hindi nilinaw ng Israel ang eksaktong bilang ng mga bilanggong kanilang pakakawalan, subalit ayon sa nakuhang detalye ng Hamas, maaaring umabot sa 150 katao ang pakakawala ng Israel. Pumayag din ng Israel na makapagpasok ng karagdagang langis sa Gaza Strip at iba pang mga humanitarian aid na kailangan ng mga mamamayan ng Palestine. Hindi kasi nakakapasok ang marami sa mga ito noong mga nakarang araw at linggo dahil na din sa nagaganap na kaguluhan sa pagitan ng dalawang panig. Ayon sa Hamas, bilang parte umano ng kasunduan, hindi muna magpapalipad ang Israel ng mga drone sa southern Gaza at maaari lamang silang magpalipad nito sa may parteng hilaga ng Gaza Strip na kung saan nasa itinakdang oras din ito dapat. Ito ay sa loob lamang ng 6 na oras mula alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kinlaro din ng Hamas na habang nangyayari ang ceasefire o tigil putukan, ang kanila umanong mga daliri ay mananatili sa gatilyo ng kanilang mga baril at mananatili din silang magbabantay sa mga posibleng mangyayari. Sa isang pagpupulong bago pa man mangyari ang kasunduan, ang IDF, Shin Bet at Mossad ay nagpakita ng kanilang suporta sa tigil putukan. Ayon kay Benjamin Netanyahu, ang Prime Minister ng Israel, kailangan umano na maging malinaw para sa Hamas na hindi na lamang nila basta pakakawalan ang kanilang mga bihag, kundi ituturo din nila ang kinalalagyan ng iba pa nilang bihag na hawak naman ng ibang mga grupo. Hindi din nila pakakawalan ng mga bilanggong Palestino na ang kaso ay may kinalaman sa pagpatay. Sa inilabas na ulat ng Hebrew media, nasa 30 mga kabataan, 12 babae at 8 mga ina ang pakakawalan ng Hamas. Hawak umano ng Islamic Jihad ang marami pa sa mga nalalabing bihag ng Hamas. Sa parte din ng kasunduan ay maaasahan na magkakaroon ng akses ang Red Cross na makapagbigay ng mga gamot sa mga maiiwang bihag sa Gaza. Inaasahang magiging epektibo ang kasunduan ngayong araw na mismo. Subalit ayon sa Channel 12 News, tanging mga Israeli citizen lamang ang pakakawalan ng Hamas. Nangangahulugan ito na ang mga foreigners na dinukot ng Hamas ay mananatili sa kanilang mga kamay, kabilang na ang 2 nating mga kababayan. Dapat umano na magkaroon ng iba pang pag-uusap ang gobyerno ng bawat bansa na may mamamayang bihag ng Hamas. Nilinaw din nila na hindi sila makapagpapakawala ng mga sundalong Israeli na kanilang mga bihag.
Ipinangako din ng Israel Defense Forces na pagkatapos ng tigil putukan na ito at nagawa na ang mga nasasaad sa kasunduan, muling itutuloy ng Israel ang kanilang plano na pulbusin ng Hamas. Ayon sa pamunuan ng Israel Defense Forces, kung hindi titigil ang Hamas sa kanilang pananalakay at pag-atake sa Israel at hindi nila palalayain ang mga nalalabi pang mga bihag, ay mapipilitan silang magpatuloy at sumulong sa kanilang nasimulang pakikidigma. Bukod sa convoy na napasabog ng Israel sa pakipagtulungan ng Estados Unidos sa Syria, napasabog din nila ang isang chemical factory ng Hamas na maaaring magdulot ng matinding pinsala sa Israel kung hindi ito nawasak. Ngayon ay gumagamit na din ang Israel ng makabagong teknolohiya upang kalabanin ng Hamas at ang mga kaalyansa nitong grupo at bansa. Sa pagtutulungan ng Estados Unidos at ng Israel, nagawa na naman nilang mapasabog ang mga nakatambak na armas ng Iran na nasa Syria. Hindi na lamang kasi ngayon sa isang bansa nangyayari ang bakbakan sa pagitan ng Hamas at ng Israel, dahil damay na din ang ilang mga bansang kaalyado ng Hamas tulad na lamang ng Iran at ng bansang Syria. Nagawang wasakin ng Israel katulong ng kanilang mga kaalyansa ang isang Air Force Base na pag-aari ng Islamic Republic of Iran sa isang bahagi ng Iranian territory sa bansang Syria. Kung matatandaan, sa Syria karaniwang idinada ng mga armas na nagmumula sa Iran upang ihatid sa Hezbollah na nasa Lebanon, na siyang ginagamit naman nila sa pag-atake laban sa Israel sa mga nakalipas na araw. Ang puwersa ng Israel ay gumagamit ng isang stealth technology na kung saan nagagawa nila ang kanilang mga sasakyang panghimpapawid na umatake at mag-airstrikes nang hindi na dedetect ng kanilang mga kalaban tulad ng Iran, Syria at iba pang mga bansang kalaban ng Israel. Malalaman lamang ng kanilang kalaban ng ginawang pag-atake na ito kung tapos na ang pag-atake. Sa Persian Gulf, ilang mga naval vessels na pag-aari ng Iran na naghahatid ng mga ammunitions at iba pang mga armas ang nagpanggap bilang mga merchant ships o mga cargo ships na nagtatala ng mga produkto. Kung sa lupa ay nagpapanggap sila bilang kasama ng Red Cross para lamang makapaghatid ng mga armas, sa karagatan naman ay nagpapanggap sila bilang mga cargo ships upang malusutan ang ginagawang pagbabantay ng bansang Estados Unidos sa karagatan. Sa kabutihang palad ay nabibisto sila agad ng Israel Defense Forces katulong ang Amerika at agad na nalalaman ang mga barko na ito at totoo nilang mga nilalaman. Madali lamang para sa kanila na malaman kung anong mga armas ang nasa mga barko at madali nila itong madedetect. Ang giyera na ito, ayon sa Israel, ay patuloy na mangyayari sa kabila ng pagkakaroon ng ceasefire o tigil putukan sa Gaza. Ginagamit ng Israel ang pagkakataon na ito upang mas palakasin pa ang kanilang puwersa at magpalabas ng mga armas na nagtataglay ng mga makabagong teknolohiya. Sa ngayon ay naghahanda na ang Israel para sa kanilang susunod na bahagi ng kanilang pag-atake, na kung saan ang timog bahagi naman ng Gaza Strip ang kanilang sisimulang atakihin. Ipinangako kasi ng Israel na ligtas din nilang iuuwi ang mga nalalabing bihag ng Hamas na hindi mapapasali sa palalayain sa ilalim ng 4 na araw ng ceasefire. Matapos na palayain ng Israel ang ilan nila sa mga bilanggong Palestinians, hinuli naman ng Hamas ang 2 Palestinian citizen na hinihinalang nag-iispiya sa kanila at naghahatid ng balita at impormasyon sa Israel. Pinatay nila ang mga Palestinians na ito ng Hamas sa harap ng publiko, tsaka sila isinabit sa mga poste ng ilaw sa West Bank. Ito ang gawain ng Hamas na labis na kinatatakutan ng puwersa ng Israel. Sa kabila ng pagpapalaya sa ilang mga bilanggong Palestinians mula sa Israel, ang una nilang ginawa ay pumatay agad ng kanilang mismong kalahi na isang sibilyan. Ang gawain na ito ay hindi katanggap-tanggap para sa Israel at ito ang nais na ipakita nila sa buong mundo kung ano ang tunay na kulay ng Hamas at kung paano nila pahirapan at patayin ang kanilang sariling lahi. Isa na namang kwento ng pagbabalik tanaw sa kasaysayan ang naitampok natin ngayon. Huwag kalimutang i-like ang video ito at mag-iwan ng komento sa ibaba ng mga nais nyo pang malamang kwentong kasaysayan sa Pilipinas. Mag-subscribe na din para lagi kayong updated sa mga pinakabagong video dito sa Kasaysayan Pinoy. Magandang araw po at mabuhay ang bansang Pilipinas!